Buti naman at nakauwi ka na. Saan ka ba nagpunta, ha? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na tatawag ngayong araw ang kapatid mong si Marie? Hindi kita mahagilap kanina. Hindi mo tuloy naabutan yung tawag ng kapatid mo. Hindi niyo ho ba narinig yung paalam ko sa inyo kanina, Ma? Hindi po ba sinabi ko na pupunta ako sa talyer para maghatid ng pagkain ni Jano? Ay, ewan ko ba dyan sa boyfriend mo? Bakit kailangan mo pang dalhan ng pagkain? Fiancé po, Ma, hindi boyfriend. Ikakasal na po kami sa September. 4 na buwan na lang ho halos. Ay, siya. Fiancé kung fiancé. Tawagan mo naman ng kapatid mo, Clara. Ilang beses na yung tumatawag dito na hindi ka man lang nakakausap. Parang may mahalaga yata siyang sasabihin sa'yo eh. Tinatanong ko naman kung ano ba ang sasabihin niya para ako na lang ang magsasabi. Pero ayaw niya. Gusto daw niya idirekta sa'yo. Bakit hindi ka niya matawagan? O bakit ba hindi mo siya matawagan? Sinabi ko na din ho sa inyo nung nakaraan, di ba? Nasira po yung cellphone ko dahil nahulog sa tubig nung naglalaba ako. Di ba halos magdadalawang linggo na yon? Hindi ka pa ba nakakabili ng bagong cellphone? Hindi ka man lang ba binibilhan niyang si Jano? Ako ho ang may ayaw, Ma. Hindi ko naman ho kailangan ng cellphone eh. At isa pa, marami kaming kailangan ng pagkakagastosan ni Jano para sa kasal namin. Uunahin ko pa ba yung pagbili ng cellphone? Ay, ewan. Ang sabihin mo, baka naman hindi ka makayang bilhan ng cellphone niyang si Jano dahil isang hamak lang naman siyang may-ari ng talyer. Ay, nako. Bakit ka ba minalas sa pag-ibig, Clara? Tingnan mo nga yung kapatid mong si Marie. Mayaman ang naging boyfriend. Tawagan mo ngayon ang kapatid mo. Sige na. Magsabi ka dun na ibili ka ng cellphone. Ibibili ka nun, panigurado. Kung wala kayong kahihiyan sa mga bagay na hinihingi nyo kay Marie, pues, huwag nyo na ho ako idamay. May kahiyan pa din naman ho ako sa kapatid ko. Sige na, Ma. Aalis na ho muna ako. Baka mamayang gabi na ako umuwi. Saan ka na naman pupunta? Pupuntahan ko lang ho si Bernadette. Ay, nako, Bernadette na naman. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Huwag ka nang makikipagkaibigan sa babaeng yon. Usap-usapan na sa buong bayan na mangkukulam yan. Baka mamaya niyan matuto ka na ding mangkulam. Kaibigan ko po si Bernadette, Ma. Huwag niyo nga ho siyang pagsalitaan ng ganyan. Ay, nako, bahala ka na nga dyan. Dalhin mo na lang itong cellphone ko at baka tumawag sa'yo si Marie. Sagutin mo at kausapin mo. Alamin mo kung anong gusto niyang sabihin sa'yo. Marie. Puro na lang siya. Lagi na lang siya ang mabait. Lagi na lang siya ang matulungin. Lagi na lang siya. Bakit? Nasaan ba siya? Hindi ba nandun siya sa Maynila? Nagpapakasaya sa buhay kasamang mayaman daw niyang boyfriend. Ako, nandito ako kasama siya. Pinagsisilbihan siya. Tapos sa mga mata niya, si Marie pa rin. Ay, naku, buwisit. Bakit gumagawa ka na naman niyang manika? Ikaw pala yan, Clara. May kliyente ka ba? May magpapakulang ba sa'yo ngayon? Hindi, wala naman. Gumagawa lang ako dahil wala na akong stock na manika eh. Wala din naman kasi akong ginagawa ngayong araw kaya eto. Nililibang ko na lang yung sarili ko sa paggawa nito. Teka, bakit ka pala nandito? Baka mamaya niyan, pagalitan ka na naman ni Aling Rhea. Sabihin pa noon, bumabarkada ka na naman sa mga kukulam. Hayaan mo nga siya. Ano naman kung mangkukulam ka? Yan ang trabaho mo eh. At saka gumaganti ka lang naman sa umaapi sa kliyente mo. Wala naman ako nakikitang mali sa ginagawa mo. Buti ka pa. Hindi ka takot sa akin, kaya ikaw lang kaibigan ko eh. Ikaw lang din naman ang kaibigan ko, no? Quits lang tayo. Sige na, Bernadette. Uminom ka na din.
Ay nako, dumayo ka lang yata para mag-inom dito eh. Damayo mo na kasi ako. Magbabawas lang naman ako ng sama ng loob eh. Pwede ka naman kasing maglabas ng sama ng loob ng hindi umiinom. Tungkol na naman ba yan kay Aling Rhea, ha? Sanay na ako sa mga pagbubunga nga ni Mama sa akin. Ang hindi ko lang matimpi ay sa tuwing lagi na lang niyang ikinukumpara sa akin si Marie. Buti sana kung kami lang ang kinukumpara niya sa isa't isa eh. Hindi! Pati si Jano. Kinukumpara niya din dun sa mayaman na boyfriend ni Marie. Si Aling Rhea naman talaga oh. Halata talagang may pinapanigan. Eh ano pa nga ba? Simula naman na magkaisip ako. Alam ko naman na sa aming dalawa, si Marie talaga ang paborito niya. Hindi lang si Mama, kundi pati na din lahat ng tao na nakapaligid sa amin. Si Marie ang maganda, si Marie ang mabait, siya ang matalino. O edi siya na. Siya na lahat. Kailangan pa bang ipamukha yun? Oh, mahal. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba doon ka muna sa bahay niyo matutulog para masamahan mo si Tita Rhea? Nagbago isip ko eh. Teka, lasing ka ba? Hindi, nakainom lang mahal. Ikukuha kita ng malamig na tubig. Maupo ka muna. Ito, mahal. Uminom ka muna. Bakit ka ba uminom? Huwag mo sabihin na nag-away na naman kayo ni Tita Rhea. Ano pa nga ba? Bakit? Tungkol na naman saan? Wala. Lagi lang niyang bukang bibig si Marie. Naiinis lang ako dahil kung makabida siya kay Marie, parang laking tulong niya sa kanya. Samantalang, sino bang laging nasa tabi niya? Di ba ako? Hayaan mo na, mahal. Malapit na din naman tayong ikasal. Ibubukod na kita sa mama mo. Bubuo na tayo ng sariling pamilya. Pasasaan ba't hindi ka na niya mabubungangaan pa pag magkasama na tayo sa iisang bubong. Kaya naman sa ngayon, pagtiyagaan at hayaan mo na lang muna ang pagbubunganga sa'yo ni Tita Rhea. Baka mamiss mo yan kapag magkasama na tayo sa iisang bahay. Naku, malabo yun. Ate Clara! Anong ginagawa ni Marie dito? Bakit biglaan ang pag-uwi niya? Ate Clara! Buti naman at nakita na ulit kita. Miss na kita eh. Ang tagal na nating hindi nagkita. Alam mo ate, naku, gustong gusto ko nang umuwi para lang makita ka. Kaya lang, hindi kasi maiwan ni Kevin yung shop ng biglaan eh. Kaya yun, ngayon lang kami nakauwi dito sa probinsya. Ganun ba? Sobrang biglaan nga. Hindi ko inaasahan. Bala ko naman na talagang sabihin kay mama. Actually, sa'yo ko nga dapat unang sasabihin eh. Kaya lang, hindi naman kita makausap o makontak. Tapos, tumatawag ako ulit nitong mga nakaraang araw pero hindi ko na makontak yung cellphone ni mama. Nasa'yo yung cellphone ko, Clara, di ba? Bakit hindi ka matawagan ng kapatid mo? Lobat ma. Nakalimutan kong kunin yung charger sa'yo. Kung ganon, bakit hindi ka muna sumaglit dito sa bahay? Ilang minutong lakaran lang naman yon mula sa bahay ni Jano. Nawala po sa isip ko eh. O siya, sige na. Maupo na muna kayo dito nang maipakilala naman ng kapatid mo itong binatang kasama niya. Siya nga pala, Ate Clara. Mama, ito nga pala si Kevin. Boyfriend ko ho. Magandang tanghali po, tita. Ate Clara. Nako, napakaputi mo naman, iho. Kutis, may nilain ka talaga, ha? Naku, hindi naman po masyado. Ay, siya nga pala. Naputol yung usapan natin kanina dahil sa biglaang pagdating nitong si Clara. Ano nga ba talaga ang sadya niyong dalawa dito sa probinsya? Bakit naman biglaan ang pagdating niyo? Magbabakasyon ba kayo? Ano yun? Bakit bigla sila naghawak kamay? May mahalaga ba silang sasabihin? Ma,
Ate Clara, ang totoo ho kasi niyan, kung bakit biglaan kaming napasulpot ni Kevin dito. Kasi po... Tekahan. Ako na magsasabi. Teka, ano ba yon? Para naman akong kinakabahan sa sasabihin yung dalawa. Tita Rhea, naririto po kami ni Marie. Lalo na po ako para personal po na hingin sa inyo ang kamay ni Marie. Hingi ng kamay? Ibig sabihin, magpapakasal na din kayo? Bakit naman kaya biglaan ang pagdidesisyon niya na magpakasal na din sila ng boyfriend niya? Alam naman niya na 4 na buwan na lang ikakasal na ako. Ano yun? Nananadya ba siya? Lagi na lang siyang umaagaw ng eksena? Oo, Ate Clara. Sa katunayan, kaya nga kita gustong makausap para ikaw ang unang makaalam at para mabigyan mo na din ako ng payo. Pero dahil hindi nga kita makausap tsaka matawagan, neto, napauwi kami dito para personal na lang nasabihin yung tungkol sa pinaplano naming kasal. Kasi, isa pa pong rason, dahil nag-e-expect na ho kami ng baby ni Kevin. Baby? Buntis ka, Marie? Oo, ate. Ilang linggo na akong delayed. Positive din yung mga test. Kaya naman, bago pa lumaki tong tiyan ko, gusto ko na sanang magpakasal na kami ni Kevin. Gusto ko kasi na dun din maikasal sa simbahan kung saan nagpakasal si Mama at Papa. Ay nako, magandang balita kung totoong gusto nyo nang magpakasal at kung totoong nag-e-expect na kayo ng baby. Kaya lang anak, alam mo naman na ngayong taon din ikakasal ang Ate Clara mo at ang boyfriend niyang si Jano, hindi ba? Oo nga po, May. Pero hindi po ba maganda na sabay na lang kami ni Ate Clara? Sabay? Ay nako, hindi pa pwede yan. Po? Bakit naman ho? Magiging sukob ang kasal kapag nagsabay kayo. Sukob ding matatawag kapag parehong taon kayong ikakasal. Ay malas yun, Marie. Sabi ko na nga ba papasok na naman siya sa eksena. Sa tingin ko, saka na lang natin ulit ito pag-usapan. Kailangan ko munang mag-isip kung ano ang magandang solusyon. Total, kararating nyo pa lang naman. Bakit kaya hindi muna kayo magpahinga? Mahabang naging biyahe nyo. Sige ho, Ma. O siya, Clara. Samahan mo muna tong kapatid mo at boyfriend niya sa silid mo. Sa silid ko ho? Oo, bakit? Mas maayos ang kalagayan ng silid mo, di ba? At saka hindi ba, doon ka naman namamalagi sa bahay ng kasintahan mo. O, edi doon ka na muna para may magamit na silid dito ang kapatid mo. Sige na, sige na. Ikaw na ang bahala sa kapatid mo, Marie, ha? Mamamalengke lang muna ako para makapagluto ako ng masarap na ulam para sa hapunan. Pero Ma... At siya nga pala, imbitahan mo na din si Jano na dito na maghapunan mamaya para sabay-sabay tayong lahat nakakain. Sige na, aalis na ako. Baka wala na akong maabutan na karning baboy sa palengke. Ay, nakita mo ba yung magarang kotse na nakaparada sa labas ng bakuran ng bahay ni Rhea? Ay, naku, mukhang may bisita yata siya na mayaman. Ay nako, nakita ko kanina kung sino bumaparon. Ay, sino? Ade yung anak niyang bunso, si Marie. Aba! Mukhang mayaman na pala si Marino, Ay, sinabi niyo pa. Tuwang-tuwa na naman yang si Rhea. Ay, lugar na to. Pati mga kapitbahay. Si Marie ang bukang bibig. Clara! Ninong Lino, kayo ho pala. Magandang umaga. Totoo ba na nandyan na ang kapatid mong si Marie, Clara? Nandyan nga ho siya, Ninong. Talaga? Akala ko'y nagsisinungaling lang ang Mama Rhea mo. Panay ang yabang niya kasi, dun sa may palengke na nandyan na daw ang bunso niya. Pinagyayabang. May sinasabi ka ba, Clara? Wala ho, Ninong. Kailangan ko na din ho umalis Maglalaba pa ho kasi ako. Siya, sige. Dadalaw na lang ako sa inyo kapag may oras ako. Sige ho. Dalaw lang ho kayo ng mga oras. Nandun lang naman si Marie Oo nga naman.
Ano nga bang aasahan ko kay mama? Kaya siguro siya nagmadali na mamalengke para masabi niya na darating na yung paborito niyang anak. Ay, galing naman talaga. Dahil tapos na tayong kumain at kumpleto naman tayong lahat dito, kukunin ko na rin ang pagkakataon na to para sabihin ng mahalagang bagay na napagdesisyonan ko. Hindi ba, sinabi ko kanina na pag-iisipan muna natin kung ano ba ang magandang solusyon tungkol sa kagustuhan ni Marie na maikasal na agad dahil nga buntis siya. Kaso nga lang, magiging sukob kung pareho kayong ikakasal ngayong taon. Malas yun. Kaya naman humingi na din ako ng payo sa mga kaibigan at sa mga tiyahin nyo kanina sa bayan kung ano bang dapat na gawin. At alam nyo, tama sila. Dapat may mag-giveaway ngayong taon sa kasalan na magaganap. Siguro naman hindi kami ni Janon dapat na mag-giveaway, hindi ba? 4 na buwan na lang, ikakasal na kami, Mama. Malabo naman kung kami ang atras. Hindi ko rin naman gugustuhin na mangyari yun, Ate Clara. Bakit hindi, Clara? Ho? Ano hong ibig yung sabihin, Mama? Na kami ang aatras? Buntis ang kapatid mo, Clara. Dapat lang na siya ang maunang ikasal dahil ayoko din naman na may anak na siya bago pa siya ikasal. Wala pa naman kayong anak ni Jano. Hindi ka pa rin naman buntis. Walang rason para magmadali kayong ikasal. Pero 4 na buwan na lang ho, ikakasal na kami, Ma. Ano ba? Joke ba to? Ma, tama naman ho si Ate Clara eh. 4 na buwan na lang ho, ikakasal na sila ni Kuya Jano. Maling-mali naman ho na silang magi-giveaway. Ayoko din naman ito. Pero kahihiyan din naman ng pamilya natin kapag nagkaanak ka nang hindi ka pa kasal. Aba, hindi naman ako makakapayag niyan. Mukhang desidido naman na pala kayo sa bagay na yan. Na kahit anong gawin kong opinyon o kahit na anong sabihin ko, alam kong hindi nyo na din pakikinggan pa. Uuwi na kami ni Jano. Ate Clara! Ate Clara, sandali lang. Ako na yung humihingi ng pasensya sa sinabi ni Mama. Maniwala ka, ate. Wala akong alam na yun pala yung naging desisyon niya. Pagod na ako para pag-usapan pa to, Marie. Uuwi na kami. Teka lang, ate. Huwag ka sanang magalit sa akin. Alam mo naman na ayokong galit ka sa akin eh. Hayaan mo, kakausapin ko si Mama para sabihin na hindi kami payag sa naging desisyon niya. Na dapat yung kasal niyo pa rin ni Kuya Jano ang matuloy. Huwag mong gagawin yun, Marie. Dahil iisipin ni Mama na inutusan kita para sabihin yun sa kanya kahit hindi naman. Isa pa, iisipin ni Mama na masyado akong makasarili dahil puro kasal lang namin ni Jano iniisip ko. Pero ate, ayokong hindi matuloy ang kasal niyo ni Kuya Jano. Dapat inisip mo muna yan bago ka umuwi dito. Di pa alam na magpapakasal kayo ng boyfriend mo dahil buntis ka. Ang akala ko kasi pwede naman tayong magsabay eh. Sa Manila naman kasi hindi uso yung sukob-sukob na yan. Sa Maynila yun. Iba dito sa probinsya, Marie. Oo nga pala. Sa tagal mo nang wala dito, kaya siguro nakalimutan mo na. Isa pa, ano nga bang laban ko sa'yo? Alam ko naman na noon pa man, mahirap ka ng kalabanin, Marie. Anong ibig mong sabihin, ate? Wala. Hayaan mo na. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Pupunta pa din naman ako sa kasal mo. Tara na, Jano. Umuwi na tayo. Sige, Marie. Aalis na kami ng Ate Clara mo. Tapos kung magpaawa siya kagabi, napakawagas. Para bang sa aming dalawa, siya yung dihado. Samantalang kung tutuusin, ako ang dihado dito. Kaming dalawa ni Jano. Tama ka dyan, Clara. Isipin mo, 4 na buwan na lang, ikakasal na kayo ni Jano tapos kayo pa mag-move ng kasal. Yun na nga eh. Ano bang laban ko kay Marie?
Halos lahat naman ng tao siyang gusto. Paborito pa siya ni Mama. Ang akin lang, huwag naman nilang ipamukha sa akin na wala lang yung kasal namin ni Jano. Huwag naman sana nilang iparamdam sa akin na hindi yun mahalaga. Dahil ba walang laban si Jano tungkol dito? Dahil wala naman siyang magulang na pwedeng kumontra sa mga gustong mangyari ni Mama? Sa tingin ko dahil alam nilang ulila na si Jano kaya ganun na lang nila maliitin ito. Alam kasi ni Mama na magiging sunod-sunuran sa kanya si Jano. Oy, ano namang sabi ni Marie? Yun na nga. Sinasabi niyang hindi niya gustong naging desisyon ni Mama. Pero hindi niya ako maluloko. Alam ko na masaya siya dahil napagbigyan na naman siya ni Mama. Na sa aming dalawa, siya na naman yung nasunod at napaboran. Nakakagalit na talaga. Nagtitimpi lang talaga ako. Sige, labas mo lang yung sama ng loob mo, Clara. Para naman may maitulong ako upang mapagaan yung loob mo. Teka lang, Bernadette. O bakit? Ano yun? Kapag ba may gusto kong ipakulam, dapat ba direkta dun sa taong galit ako? O pwede naman sa ibang tao? Kahit sino, pwede. Ano bang gusto mo mangyari? Gusto ko lang naman na hindi nila maagaw yung kasal ko. Gusto kong matuloy pa rin ang kasal namin ni Jano. Ayoko mauna si Marie. Ayoko na siya na naman yung masunod. Pwede natin siyang bigyan ng karamdaman o sakit. Pero ayokong direkta kay Marie, Bernadette. Buntis siya. Ayoko madama yung bata sa tiyan niya. At saka ayokong matagal na sakit o karamdaman. Gusto ko hanggang sa mag-back out na lang sila sa plano nilang kasal. Kapag umayaw na sila, gusto ko mawala na din yung sakit. Pwede naman yung Clara eh. Pero kung ayaw mo kay Marie, sinong pakukulam mo? Yung boyfriend niya, si Kevin. Sigurado ako na kapag nagsimula magkaroon ng karamdaman ng boyfriend niya, hindi magdadalawang isip si Marie na magdesisyon na lang bumalik sa Maynila. Kapag nangyari yun, ipopospone nila ang kasal nila. Sigurado ka na ba dyan? Sigurado na ako. Yun ang gusto kong mangyari. Gusto kong kulamin mo si Kevin. Gusto ko magsimula na tumamayang gabi. Bala kong umuwi muna sa bahay. Gusto ko makita ng personal na mangyayari sa kasintahan ni Marie. Huwag ka mag-alala. Hindi ko sila bibiglain. Hindi ko lang sila patutulugin at bibigyan siya ng mga nakakatakot na bangungot. Gusto ko rin yung may nakikita siya na kung ano-ano na hindi namin nakikita. Para lang sa ganun, magkaroon siya ng takot at iyain niya si Marie na bumalik na lang sa Maynila. O sige ba? Magkano pa lang ibabayad ko sa'yo dito? Ano ka ba? Para ka namang di kaibigan yun eh. Libre na to sa'yo. Tulong ko to dahil ayokong naagrabyado ang kaibigan ko. Salamat, Bernadette ah. Tunay ka talagang kaibigan. Bakit ka uuwi? Nagdadalawang isip ka na ba na magpakasal sa akin? Hindi sa ganon. Alam ko naman na wala kang boses pagdating sa desisyon ni Mama eh. Kaya uuwi ako para ipamukha sa kanila na hindi ako papayag na hindi matuloy ang kasal natin. Pwede naman nating i-postpone ang kasal natin, Clara. Baka ikaw ang ayaw magpakasal sa akin. Hindi siya ganoon, Clara. Ang akin lang, tama naman kasi ang sinabi ng mama mo. Buntis na si Marie. Magiging usap-usapan siya sa bayan na to kapag kinasal siyang may anak na. Pues kasalanan niya yun dahil nagpabuntis siya ng hindi pa kasal. At saka, matagal na ako nagbibigay kay Marie Jano, alam mo yan. Ako na lang laging umuunawa sa kanya. Ako na lang laging nagpaparaya sa kanya. Ngayon, intindihin nila na hindi ako papayag na hindi matuloy ang kasal natin. Tapos ang usapan. Oh, bakit nandito ka? At mukha yatang nag-alsabalutan ka na din sa bahay ni Jano ah. Dito na ho muna ako sa bahay. Ay bakit? Nag-away ba kayo? Hindi ho. Total, hindi pa naman matutuloy ang kasal namin kaya baka bumisita na lang ako sa kanya paminsan-minsan.
Buti naman ate, dito ka na muna. Para naman makabanding kita. Teka, tatawagin ko lang si Kevin sa silid mo para ipalipat yung mga gamit namin dito sa sala. Siguradong gagamitin mo na yung kwarto mo eh. Hindi na. Doon na kayo. Doon na lang ako tutuloy sa lumang silid mo. Tama si Clara. Nakakahiya naman kay Kevin kung paaalisin mo siya dun sa silid niya. Yung dating silid mo na lang ang gagamitin ni Clara. Konting linis lang naman yon, pwede na ding tulugan. Sige na ho. Ipapasok ko lang tong gamit ko sa kwarto. Makakaganti din ako. Inagaw mo ng lahat sa akin, Marie. Hindi ako papayag na pati ang kasal ko ay maagaw mo. Ipapakita ko na hindi lahat ay papabor sa'yo. Oh, ikaw pala yan, Kevin. Bakit parang aga mo yatang magising? Di kasi ako masyado makatulog, Ate Clara eh. Di ko nga rin alam kung bakit eh. Baka naman namamahay ka lang. Baka hindi ka sanay dito sa probinsya. Hindi naman. Sarap nga ng tulog ko noong mga unang araw namin ni Marie dito sa inyo eh. Kagabi lang talaga ako hindi makatulog. Hindi ko alam kung bakit. Nagsisimula na. Sa wakas. Ipagtitimpla kita ng kape Sandali lang. Teka, si Kevin kaya yung narinig kong umuungol? Binabangungot na ba siya? Buti na lang may ginawa akong butas dito sa dingding. Masisilip ko sila. Wag! Wag ka lalapit! Wag ka lalapit! Si Kevin nga. Binabangungot na siya. Wag ka lumapit! Wag ka lumapit sa akin! Han? Han, bakit? Ano nangyayari? Wag ka lalapit! Han! Wag ka lalapit! Han, ano ba? Gumising ka na. Okay ka lang? Han? Bakit ng panaginip ko? Binangungot yata ako. Ngayon ka na nga lang nakakatulog binangungot ka pa. Kaya ng tubig. Oh, eto. Minom ka muna. Grabe, nakakatakot. Parang totoo. May alam na uwak daw na bigla na lang sumugod sa akin. Pinagtutukan nila ako pati mata ko. Natamaan, lumuha. Parang totoo eh. Parang nararamdaman ko yung sakit. Panaginip lang yun, Han. Minahon ka na. Teka lang, parang kulang tong tubig na nandito Ikukuha muna kita ng tubig pa sa labas Ang bilis-bilis ng tibok ng puso mo. Tayo, wag na. Wag ayoko. Huwag mo kong iwan, dito ka lang. Huwag mo kong iwan, natatakot ako. Kumalma ka na, ha? Kalma lang. Hindi na ako halos nakakatulog, Marie. Pakiramdam ko nangihina ako. Parang di ko na kaya. Ganito, linggo bukas. Magsisimba tayo, gusto mo ba? Para naman kahit papano, may pagdasal natin yung nangyayari sa'yo. Baka kulang ka lang sa dasal. Siguro na. Sige. Magsimba tayo bukas. Gising ka na pala, Ate Clara. Oo, magluluto ako ng almusal Nagpapaumaga-umaga lang ako ng konti kasi may sabaw yung lulutuin ko. Nagrereklamo si Mama kapag malamig na yung sabaw kapag gumigising siya.
Ikaw, bakit ang aga mo yatang gumising? Ipagtitimpla ko kasi sana si Kevin ng mainit na gatas. Pero ngayon lang kasi siya nakakapagpahinga eh. Kaya siguro mamaya na lang. Wala pa kasi siyang sapat na tulog. Siya ba yung narinig kong parang sumisigaw tuwing gabi? Oo ate, siya nga. Alam mo, nag-aalala na nga ako sa kalagayan niya. Ilang araw na siyang halos hindi nakakatulog ng maayos. Tapos, lagi din siyang nagkakaroon ng bangungot. Ay naku, nag-aalala na talaga ako. Hindi pa dyan nagtatapos, Marie. Wala pa nga tayo sa kalagitnaan eh. Alam mo, dahil napapadalas nga yung mga gabi na binabangungot siya, sinabi ko na magsimba kami mamayang hapon. Gusto mo bang sumama ate? Hindi na. May pupuntahan ako mamaya eh. Saan naman? Sa bahay ng kaibigan ko, tsaka dadalawin ko din si Jano. Ganun ba? O, edi sige, kami na lang. Pero sigurado ka ba na madadaan sa dasal ang nangyayari kay Kevin? Ha? Anong ibig mong sabihin, Ate Clara? Ang akin lang, baka naman naninibago lang yung katawan at isip ni Kevin sa buhay dito sa probinsya. Bakit kaya hindi na lang muna kayo bumalik sa Maynila kung ganyan pala yung nangyayari sa kanya, di ba? Doon kasi siya sanay sa buhay ng Maynila. Alam mo na, iba pa rin dito sa probinsya. Hindi ko pa alam, ate. Mukhang ayaw niya pa rin talagang umuwi. Siguro, ipipilit niya talaga yung kasal nila. Buisit. Ngayon ko napatunayan na sarili niya lang talagang iniisip niya. Gusto kong itodo mo na yung kulang mo kay Kevin, Bernadette. Ano bang gusto mo? Bigyan ko na ba ng malalang sakit o kaya gusto mo bang patubuan ko ng kung ano-ano sa katawan? Hindi, wag. Ayoko. Kapag bigla siyang tinubuan ng kung ano-ano sa katawan, magkakaroon ng ideya si Mama na may gumagalaw kay Kevin. Alam mo naman si Mama, di ba? May mga alam siya ng mga ganyan-ganyan. Laking probinsya eh. Baka mag-question nyo na ipatingin sa albularyo si Kevin. Baka mapurnada pa to. Ano bang gusto mong gawin ko? Gusto ko yung may makikita siya na kung ano-ano. Gusto ko yung parang mababaliw siya, yung magwawala. Yung may ituturo siya na kung ano-ano pero hindi naman nakikita. Tapos yung may maririnig siya na hindi naman naririnig. Kapag ganun, iisipin nila na nawawala sa sarili si Kevin. Kilala ko si Mama. Kapag gumawa ng ganong eksenang mamanugangin niya, siya pa mismo magsuswestyon na ipabalikin si Kevin sa Maynila. O syempre, mapapahiyaan na pag-uusapan siya ng mga kapitbahay. O sige, kayang-kaya ko yung gawin. Han, okay ka lang? Nahulog yung tinidor mo. Hindi, nabitawan ko lang. Teka, kukunin ko muna. Nasa ilalim ng lamesa eh. Kevin, bakit? Anong problema? May umawak sa kamay ko habang kinakapa ko yung tinidor. May umawak sa akin. Naramdaman ko talaga. Ano? Oo nga, mayroon. Paano naman nangyari yun? Naramdaman ko talaga, Marie. Ang lamig nga ng kamay eh. Sigurado ka ba dyan, Kevin? Wala naman eh. Ano yun? Parang may naglalakad sa bubong niyo ah. Ha? Wala naman kaming naririnig. Ayan Teka nga, ano bang nangyayari sa'yo, Kevin? Hindi niyo ba naririnig? Ayun ang lakas oh. Parang may naglalakad talaga. Hindi niyo ba naririnig? Sigurado ako meron. Teka, lalabasin ko lang. Kevin, ano ba? Bumalik ka dito! Ang bihira. Ano yun? Sino yun? Anong sino? Ayun oh. May babaeng nakaitim nakatayo sa bubong. Nakatingin pa nga sa akin eh. Hoy!
Sino ka? Bumaba ka dito! Kevin, ano ba yung sinasabi mo? Tumigil ka na nga. Wala naman kaming nakikita eh. Patigilin mo nga yung kasintahan mo, Marie. Nakakakilabot ang mga sinasabi. Wala naman akong makitang tao katulad ng sinasabi niya. Nakakahiya. Baka may makakita sa kanya ng mga kapitbahay natin. Kevin, tama na, please. Ano ba? Eh, nakatingin siya sa akin, oh. Inaabot niya sa akin yung kamay niya. Gusto niya akong kunin, Marie. Marie! Gusto niya akong kunin, tulungan mo ako. Kevin, tama na. Tulungan mo Wala ako, naman Marie. akong nakikita eh. Marie, ano ba? Patigilan mo na nga sabi yan eh. Naglalabasan na yung ibang mga kapitbahay natin, oh. Niyo ako. Hoy, Clara, ano ba? Ayoko. Tulungan mo nga ang kapatid mo na awatin si Kevin. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Ayoko na! Ayoko na dito! Gusto ko na umalis dito, Marie! Ayoko na rito! Please! Ayoko na rito! Layo mo na ako rito! Wala naman kami nakikita, Kevin ah. Ibig sabihin, wala talaga. Walang tao sa ibabaw ng bubong namin. Hindi. Imahinasyon mo lang yan. Meron. Baka kulang ka lang sa pahinga. Totoo may nakikita nga akong babae! Ayun o! Hindi niyo ba nakikita? Nasaan na? Nandiyan lang siya. Ba't bigla siyang nawala? Maniwala kayo. Totoo meron ng babaeng nakaitim. Nandun sa bubong niyo nakatayo. Nakita ko talaga mismo. Pero wala na eh. Biglang nawala. Bakit ganun? Saan siya nagpunta? Pumasok na tayo sa loob, Kevin. Tara na. Nandun lang yung na. kanina eh. Biglang nawala. Tama si Marie. Pumasok na tayo at magpahinga ka na sa loob. Ha? Sigurado ka na ba dyan sa kasintahan mong yan, Marie? Ano ang ibig yung sabihin, Mama? Abay, mukhang may saltig yata sa utak yan. Ma, ano ba? Wala siyang saltik. Dapat, bago ka naghanap ng boyfriend, abay, inalam mo muna kung anong lahi meron yan. Baka mamaya, lahi pala yan ng mga baliw. Namamana yon, ha? Ma naman, hindi baliw si Kevin. Stress lang siya dahil hindi siya nakakatulog ng maayos itong mga nagdaang araw. Uy, stress! Stress ba yung may nakikita siyang kung ano-ano sa bubong ng bahay natin? Ay, nako! Nakakakilabot, ha? Nakakatakot ang inaasta ng kasintahan mo, Marie. Alamin mo muna kung may lahing baliw yan bago ka magpakasal dyan. Ma, kilala ko si Kevin. Hindi siya ganyan. Ngayon lang to nangyari sa kanya. Ay, ewan ko sa'yo. Balikan mo na yun sa silid nyo at baka mamaya magwala na naman yon. Nakakaya sa mga kapitbahay. Basta, ang masisiguro ko lang sa'yo, Marie, ayoko na magkaroon ng manugang na sinto-sinto o kulang-kulang. Pupunta na muna ako sa ninong-lino nyo. May pabasa pa ako sa kanila na kailangang unahin. Baka madaling araw na ako makauwi o baka bukas na ng umaga. Basta ha, bantayan mo yung kasintahan mo. Baka mag-eskandalo na naman yan, nakakahiya. Ate Clara! Ate Clara! Oh, ano yan, Marie? Bakit? Si Kevin, natatakot na ako, ate. Nagising na lang ako na wala na siya sa tabi ko. Nakita ko na lang siya na nasa ilalim ng kama. Ayaw niyang lumabas doon. Tulungan mo naman ako, ate, oh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Layuan niyo ako! Layuan niyo ako! Huwag kayo lalapit! Nagmamakama ako! Huwag kayo lalapit! Huwag kayo lalapit sa akin! Kevin! Ang ate Clara mo to! Lumabas ka dyan! Ayoko! May gustong kumain sa akin! Nakita ko siya kanina. Pagmulat na mata ko, nakasilip siya sa may pintuan. Bilog na bilog ang mga mata niya habang nakatingin siya sa akin. Hindi yan totoo, Kevin! Hindi! Maniwala kayo. Maniwala kayo. Nagsasabi ako ng totoo. Nakita ko yung matatalas niyang daliri. Ang hahaba ng kuko niya. Gusto niya akong patayin. Kakainin niya ako. Babalikan niya ako. Sigurado babalikan niya ako. Ayoko! Ayoko lumabas! Gusto ko na umalis dito! Para niyo nang awa! Ate Clara,
Ano bang dapat kong gawin? Sa tingin ko, dapat mo na talaga siyang ibalik sa Maynila, Marie. Ang laki na ng ipinayat ni Kevin. Naawa na din ako sa kanya. Isa pa, baka hindi na magandang isipin ni Mama sa kanya. Kilala mo naman si Mama, di ba? Hindi naman siya! Hindi naman siya! Papalamig siya sa akin! Ayoko na! Ayoko na! Gusto ko na umalis dito! Kevin, tama na. Sige na. Kevin, please. Uuwi na tayo. Babalik na tayo ng Manila bukas. Pangako yan. Ay, talaga? Aalis na tayo dito? Oo, aalis na tayo. Ma, nasan si Ate Clara? Kakaalis lang. Saan daw po siya pupunta? Alam naman niyang aalis na kami ni Kevin ngayong umaga eh. Nagpapaalam sana ako sa kanya. Baka pupuntahan na naman niya yung kaibigan niyang si Bernadette. Doon naman yung laging pumupunta eh. Baka mamaya pa yun umuwi. Mas mabuti kung puntahan mo na lang din. Sa may gitna lang naman yun ang gubat, malapit sa ilog. Medyo malapit lang po pala. Sige ma, pupuntahan ko muna si ate para makapagpaalam na ako. Aalis na ngayong araw si Marie. Oh, talaga? Oo, tagumpay ang plano. Mapapaalis ko na sila. Siguradong hindi na din gusto ni Mama si Kevin dahil ang iniisip nito, may lahi tong sinto-sinto. Hindi na matutuloy ang kasal nila. Ibig sabihin, matutuloy na ang kasal namin ni Jano. Anong sinasabi ni Ate Clara? Plano niya na paalisin kami ni Kevin? Bakit parang masaya siya sa ibinabalita niya? Mabuti naman kung ganon. Nasunod ang plano mo, Clara. Oo nga eh. At hindi ko naman ito magagawa kung hindi dahil sa'yo, Bernadette. Ibig sabihin, tatanggalin ko na ang kulang ko sa lalaking yon. Kulang? Siguro tanggalin mo na lang kapag tuluyan na silang nakaalis. Baka kasi kapag nakita na maayos na ang kaligayan ni Kevin eh, baka hindi na sila tumuloy sa pag-alis. Kulang? Pinakulang mo si Kevin, Ate Clara? Marie? Sagutin mo yung tanong ko, ate. Pinakulang mo si Kevin? Paano mo nagawa sa akin to, ate? Akala ko concerned ka sa kalagayan ni Kevin. Yun pala ikaw yung punot dulo ng lahat kung bakit siya nagkakaganon. Punot dulo? Ako? Pwes, nagkakamali ka, Marie. Kung meron mang punot dulo ng lahat ng to, ikaw yun, hindi ako. Ako? Oo, ikaw. Dahil kung hindi ka biglang sumulpot sa eksena, hindi mapopospon ang kasal namin ni Jano. Lagi na lang ikaw. Ikaw na lang laging nasusunod at napapaboran. Alam kong sinasadya mo yun dahil alam mong ikaw ang paborito ni Mama. At huwag mong sasabihin na hindi. Dahil tingnan mo nga, 4 na buwan na lang ikakasal na kami. Pero mas pinili niya na kami ang umatras para ikaw ang pagbigyan. Kaya huwag mo sa akin isisi to. Dahil ikaw ang nagtulak sa akin para gawin ko yon sa kasintahan mo. Hindi ko akalain na maririnig ko mula sa'yo yung mga salitang yan, Ate Clara. Pati yung boyfriend ko, dinamay mo sa pagiging inggitera mo. Alam mo, ayokong saktan ka kasi mahal kita at ginagalang kita. Pero hindi ko mapapalampas tong ginawa mo. Aray! Ano ba? Bitawan mo ang buhok ko? Ano ba? Ano ba? Bitawan mo nga ako! Tanggalin mo yung pinakula mo kay Kevin! Pati si Kevin na walang kasalanan sa'yo, ginanon mo! Tanggalin mo yan! Bitawan mo si Clara! Ikaw yung makukulam! Ikaw yun, di ba? Tanggalin mo yung ginawa mo kay Kevin! Tanggalin mo! Ano ba, Aray? Bitawan mo ang buhok ko!
Kung hindi, kukulamin din kita! Pwisit kang makukulang ka! Tanggalin mo yung ginawa mo kay Kevin! Walang yaka! Bernadette! Huwag mo saktan ang kapatid ko! Ano ba? Bitawan mo ako! Masasaktan ka talaga sa akin! Magkukulam ka! Magkukulam! Bernadette, ano ba? Tama na! Buntis si Marie! Huwag mo siyang sasaktan! Sinaktan mo ako dahil ayaw mong saktan ng kapatid mo? Clara? Ha? Sorry. Hindi ko sinasadya, Bernadette. Sinasabi ko naman sa'yo, di ba? Buntis si Marie, kaya nga ayoko sa kanya mapunta ang kulam. Pero sinaktan mo pa din ako, Clara. Mas pinili mo ang kapatid mo kaysa sa akin. Ako na lang lagi nandyan para sa'yo. Ako na matalik mong kaibigan na madali mo lang malalapitan. Pagkatapos kitang tulungan, ito igaganti mo sa akin. Pasensya ka na, Bernadette. Hindi ko talaga sinasadya. Papatayin ko kayong dalawa. Ano? Bernadette! Marie, magtago ka sa likod ko! Ate! Hindi ako papayag na masaktan ka dahil buntis ka! Papatayin kita! Wala kang utang na loob! Siguradong ginamit mo lang ako sa pansarili mong pangangailangan! Hindi totoo yan! Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi ko sinasadya, Bernadette! Mas pinili mo siya kaysa sa akin! Dahil kapatid ko siya! Hindi mo si Ate Clara! Magkukulam ka! Huwag mo siyang sasaktan! Bernadette! Nagmamakaawa ako sa'yo! Papatayin ko kayong pareho! Papatayin ko kayo at kakainin ko kayo! Parehong hindi matutuloy ang kasal nyo! Dahil lamay na lang ipagdiriwang nila para sa inyong dalawa! Bitiwan mo ako! Huwag mo siyang sasaktan, Bernadette! Nagmamakaawa ako sa'yo! Papatayin ko kayong pareho! Hindi matutuloy ang kasal ninyo! Pinapangako ko yan! Bitiwan mo ako! Ano ba? Hindi ako makahinga! Sabi na huwag mong sasaktan ang kapatid ko eh! Ay! Ate, tumakbo na tayo! Hindi pwede! Hindi natin siya pwedeng iwan ng buhay! Siguradong kukulamin niya din tayo! Kailangan natin siyang patayin! Ikaw ang papatayin ko, Bernadette! Hindi mo kami mababalikan ng kapatid ko! Papatayin kita! Wala kang utang na loob! Ate! Shh, tama na. Tama na. Tapos na. Hindi niya na tayo mababalikan. Patawarin mo ako, Marie. Patawarin mo ako. Nadala lang ako sa inggit, kaya nagawa ko yun.